How to avoid the sidetrackings of Satan this Christmas. Ito po ang ating pag-uusapan, mga kapatid at mga kaibigan. Dito po tayo kukuha ng mensahe. Ang salita ng Diyos ay puno po ng warnings. At isa nga sa warnings, itong huwag tayong ma-sidetrack nitong kaaway ng ating kaluluwa. Alam po natin na sa ganitong season, the Christmas season, ay pinaghahanda nito ng maraming mga tao at kasama na dito siyempre ang mga mananampalataya. Hindi naman po masama ang maghanda, hindi po masama ang mag-celebrate, so-called nitong Christmas celebration nga. At hindi naman masama kung hindi ka mag-celebrate. In fact, maliwanag naman po yun sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung mag-celebrate tayo, dapat ito ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kung hindi naman tayo mag-celebrate, para rin ito sa ikaluluwalhati ng Panginoon. So, hindi naman masama talaga. But then, tandaan po natin mga kapatid that in that kind of celebration, there is the tendency na ma-sidetrack po tayo ng ating kaaway ni Satanas. Upang sa ganon, hindi ng Panginoon na mabigyan ng kaluwalhatian, kundi tayo o kaya kung sinong mga inilalagay o sinusubstitute ni Satan diyan as the object of our celebration. And that's very bad. That's very bad. At alam po natin mga kapatid at mga kaibigan na susceptible tayo dito. Hindi na para bagang immune tayo kahit na tayo mga tunay na mananampalataya. Of course, alam naman natin yung mga hindi tunay na mananampalataya, they just have this kind of celebration even to the point na nandoon na nga sa revelries, nandoon na sa, ang pakay ay hindi naman talaga nabigyan ng kaluwalhatian dahil hindi naman talaga yun nasa puso nila, ang Panginoon, kundi ang masatisfy ang kanilang laman. So, in order to do this, we need to understand how to avoid the sidetrackings of Satan this Christmas season. So the word sidetrack, mga kapatid, tinignan ko sa Merriam-Webster Dictionary, ang ibig sabihin, to turn aside from a purpose. Meaning, ano ba ang purpose nitong celebration kung magsi-celebrate po tayo? Okay? At kung hindi naman tayo magsi-celebrate, bakit? At anong purpose? Why not celebrating it? So meaning, doon sa purpose na yon, doon magaling Satanas na tayo ay i-sidetrack. Another word is the word deflect. Ha? Para bagang pupunta ka ng Maynila, i-sidetrackan niya, ang abutan mo, hindi Maynila. Napunta ka ng Samar. Parang ganon eh. And Satan is an expert on this. And then the other meaning is to prevent action on by diversionary tactics. Maraming kaparaanan para i-divert nga tayo. Halimbawa na lamang dito sa musika na napapakinggan natin pag ganitong season, talagang not glorifying ito sa Panginoon. Sinisingit itong si Santa Claus, sinisingit itong si Rudolph the Red, at sinisingit itong mga self-exalting songs. Okay? Na kumbaga, ang celebrant, ang Panginoong Jesucristo, pero ang nabibigyan ng focus, itong mga wala namang pakialam dapat sa selebrasyong ito. Di ba? Besides, tayo naman ng mga mananampalataya, hindi tayo naniniwala na Pitsa 25 talaga ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Very unlikely. So alam natin yon. However, yung event na talagang nagkaroon ng pangyayari sa history ng sanlibutan na ang Diyos ay nagkatawang tao. Tunay nga po yun. And so, pwede pa nga sabihin na everyday is Christmas eh. Di ba? But wag na wag tayong masa-sidetrack kung tayo magsiselebrate o hindi man magsiselebrate sa ganitong okasyon. Okay po? So, tandaan po ninyo, Satan is not only a master counterfeiter, he is also a master sidetracker. Anong ibig sabihin nito? Hindi lang na mag-present siya ng mga peke na Kristo,
at yun, napag-aralan na rin natin yun, kundi mag-present siya ng isang napakagandang layunin din, magkaroon tayo ng kasiyahan, which is, hindi naman masama na hangarin po natin na maging masaya tayo. But to the point that God is no longer in the center of that kasiyahan, and that's the problem, na sidetrack tayo. And Satan is a master sidetracker. In fact, we want to see an example of that sa Acts chapter 13, 6 to 10, bago natin tingnan ang main text natin. An example of the sidetracking, si Pablo at si Barnabas ay napunta doon sa island of Paphos. Okay? And then mayroong tao doon, si Bar-Jesus, isang Hudyo, na kasama, siguro assistant ito nitong proconsul, si Sergius Paulus. Matalino ito si Sergius Paulus. At pinatawag si Pablo at si Barnabas para makinig ng salita ng Diyos. Yun sa Acts chapter 13, 6 to 7. Pero itong si Bar-Jesus na tinatawag ding Elymas, the sorcerer, meaning inaalihan ito ng masamang espiritu. Ngayon, hindi lang na nag-oppose kay Pablo at kay Barnabas, kundi naghanap siya ng kaparaanan para i-sidetrack, that's the word, to turn away the proconsul from the faith. Okay? So itong makita natin na pangyayari, sabi ng verse 8 and 9, but Elymas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? Another word that would define that word sidetracking, perverting the straight ways of the Lord. At ito ay na-address dito kay Elymas, na tinatawag ni Pablo, puno ng pandaraya at panluloko, anak ng diablo, kaaway ng lahat ng katwiran. So, mga kapatid, makita nyo, Satan is always on the go to sidetrack people and even Christians. Gusto ni Satanas magsamba tayo, pero ayaw niyang magsamba tayo sa tunay at buhay na Diyos. Di ba? Gusto ni Satanas na magkaroon tayo nitong Christmas celebration, pero ayaw niya na ma-focus ang person and the work of Jesus Christ. Ang gusto niya, maging masaya tayo. Basta lang maging masaya tayo. And you know, that is dangerous because it will not tantamount to the glory of God and to all our good. Okay? So, let's study this portion of the scriptures na alam ko, familiar naman sa inyo. Itong panahon ng ipinanganak na ang Panginoon at may nagbisita na mga wise men. Okay? May nagbisita na mga wise men. At itong mga wise men na ito, hindi naman sila tinatawag talaga na hari. Maaring hari nga sila. Hindi naman sila tinatawag na tatlo. Maaring tatlo nga sila. Pero plural ito sila, wise men from the east. At ito sila ay nagbisita doon sa Jerusalem. Hinahanap nila ang hari ng mga Hudyo. Sige po, basahin natin ito. Starting from verse 1 ng Matthew chapter 2. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared.
And he sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring him back, or bring back word to me, that I may come and worship him also." When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So, the Lord bless His word. Very familiar po sa atin ang story na ito. At we will have some observations dito. Nakita natin may dalawang hari dito sa binasa natin. There are two kings in this passage. The newborn king of the Jews. At ito ang Panginoong Jesucristo. Ito ang hinahanap nitong mga wise men. And then the old king of Jerusalem. Ito si Herod the Great. Now, sa history, itong Herod the Great, hindi naman ito sa lahi ng mga Hudyo. Galing ito kay Edom. So meaning, ito ay usurper ng trono. Hindi naman talaga siya pwede na maging hari ng Jerusalem kasi according to the Bible, ang pwede lang mag-ukupa ng trono ay dapat nasa line of Judah, the tribe of Judah, nasa linya ni David. So ito si Herod is an Edomite, meaning lahi ni Esau, at inappoint ito ng Roma, the Roman Empire, bilang hari ng Jerusalem. Sabi pa ng ibang mga scholars, nagbayad daw ito ng malaking halaga doon sa Roma upang ganun maging hari siya. Usurper. Grabe, ano? So, dalawang hari ang nandito. The newborn king and the old king of Jerusalem. Parang larawan ito, si Herod, mga kapatid at mga kaibigan, nitong si Satanas na dating naghahari sa ating buhay. Usurper po ito. Hindi siya dapat ang naghari sa ating buhay. In the first place, He's not the one who created us. Di ba? God alone is the one who created us. Pangalawa, He's not the one who redeemed us. Hindi siya nagtubos sa ating mga kasalanan. It's Jesus Christ na nagtubos ng ating mga kasalanan. At talagang, sa tunay na identity, it's the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Satan, is but a creature ng Panginoon. So, usurper nga ito. Another observation, there are two groups of people dito. The first group, yung grupo ng wise men. Mga sincirong mga tao, they are sincere seekers of the newborn king. Na nakita natin ito. Saan kayang grupo tayo dito? The other one is the proud pretenders. Ang proud pretenders, si Herod, the chief priest, and the scribes. Si Herod, political leader, itong chief priests, mga religious leaders, at ito namang mga scribes, para itong mga theological experts, so-called. Parang ito ang mga nag-interpret ng scriptures. So, proud pretenders. Bakit masabi nating proud pretenders po ito? Kasi, nagpakunwari sila na magsasamba raw din sila sa Panginoon, pero ang pakay nila para ipapatay ang Panginoong Jesucristo. Actually, if you continue reading, makita nyo na nag-attempt nga si Herod na ipapatay ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman siya nagtagumpay. Pero maraming namatay during that time na mga batang maliliit from 2 years under. So mga proud pretenders, marami yan ngayon, mga lahi ni Satanas, lahi ni Herodes, lahi ng mga chief priests na ito at mga scribes. Ngayong Christmas, marami yan, makikita nyo. Akala mo, nagmamalasakit talaga sa kanilang kapwa.
nagbibigay ng regalo, pa-picture yan. Pero yun pala, malapit ng eleksyon, kailangan makilala sila ng mga tao. Yun, proud pretenders, politicians, itong mga religious leaders, at mga theological scholars kuno. Mga kapatid, mag-ingat po tayo dyan. These are the proud pretenders na nakikita po natin dito. Then, another one is number 3, Satan's attempt to sidetrack the seekers. So, mayroong attempt si Satanas na sidetrack itong mga wise men. Una, nawala yung guiding star nila. Now, alam niyo sa Bible, si Satanas ay tinatawag the prince of the power of the air. Okay? So, maaari siguro na itong nag-guide sa mga wise men na star na nakita nila doon sa east, maaring Satanas ang nag-cause nito para mawala. Okay? So, the guiding star was lost from the sight of the seeking wise men. So, ito sanang guide nila, ang initial na sign nila kung saan matatagpuan itong bagong panganak na sanggol. And so, Satan tried to obliterate that. And so, napunta doon sa kingdom ni Herod itong wise men. At doon, siguro ko ang intention ni Satanas ay para, either ipapatay itong mga wise men o kaya i-sidetrack nga na wag nilang matagpuan o wag nilang masumpungan itong Panginoong Jesucristo, kundi doon na lang sila kay Herodes. Ngayon, pinatawag ni Herodes itong mga expert religious leaders and teachers kuno, tapos tiningnan yung Bible, kinuha yung sa Old Testament, yung the Book of Micah, at doon binasa kung saan matatagpuan ang isinilang na sanggol. Okay po? So, dito nag-intervene ang Panginoon, mga kapatid. So, there was God's intervention on the sincere seekers. Ganito naman talaga eh. Satan may sidetrack us, but if we are sincere, then God will give us or will give intervention so that we will not be deceived totally by the devil. The first intervention, I believe, is the scripture. Diba? Kung yung star ay nag-guide sa kanila, papunta doon sana sa Bethlehem, and then it was, sidetracked by Satan, then they were brought to the scripture, at doon, nakita nila ang ultimate na guide nila, which is the scripture. And alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, para hindi tayo madayaan, we need to know the scripture. Oo. Itong mga padaya ni Satanas, hindi ito makakalusot sa atin if we know the truth. So, the scripture or the Bible is our ultimate guide for spiritual things. And then, of course, they take heed of divine warning and guidance doon sa verse 12. Siguro ko basahin natin ang mga talatang ito. Sa Matthew chapter 2, verses 5 and 6, sabi dito, So they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. So, binabasa ito nitong mga scribes sa mga wise men at kinukonfirm nga na ipapanganak ang Panginoong Jesucristo, itong tinatawag ruler who will shepherd the people of Israel, na doon ipapanganak ito sa Bethlehem in the land of Judah. So mayroon na silang direksyon. At so napunta nga sila doon. It was confirmed by the scriptures. Now, and then of course sa Matthew chapter 12, nang matapos nilang masumpungan o mabisitahan ang Panginoong Jesucristo at nagsisamba nga sila sa Panginoong Jesucristo. Hindi kay Mary, hindi doon kay Joseph. Wala doon si Joseph during that time. Siguro ko nanguha ng panggatong. Oo. So, nandoon yung child and Mary. At ang sinamba,
Si Jesus. Okay? So, nabasa ninyo sa Matthew chapter 2, verse 10. Then, sa verse 12, sabi dito, then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So, ano itong divinely warned in a dream? Ha? Nakipag-communicate sa kanila ang Panginoon upang wag silang bumalik doon kay Herodes. Kasi doon, kung bumalik sila kay Herodes, naku, ipapatay sila. Ipapatay at baka gamitin pa sila na maging guide papunta doon sa Bethlehem upang ipapatay ang Panginoon. But God who reigns and God who is sovereign, has intervened. At ito mga kapatid, ang good news natin, if we are sincere in seeking for the Lord to worship Him, then He will really guide us and intervene for those who will sidetrack us. Okay? So ngayon, dito tayo sa main focus natin, how to avoid Satan's sidetracking. Hindi lang ito sa panahon ng Christmas, kundi everyday. Kasi everyday, mayroong sidetracking sa Satanas sa atin. The first is our focus on the person of the Lord Jesus Christ, not just on the name. Focus on the person of the Lord Jesus Christ, not just on the name. Alam po ninyo, mga kapatid, may pagkakaiba ang pangalan lang at ang persona. Maaring ang tinatawag ng isang tao ay Jesus din. And if you are not concerned about the identity of that Jesus, akala mo yan na ang Jesus ng Biblia, ay maaring madayaan ka na ito ang sasambahin mo at ito ang bibigyan mo ng kapurihan. Akala mo tunay pero peke pala. So in order not to be deceived by the deceit and the sidetracking of Satan, focus on the person of the Lord Jesus Christ, not just on the name. Anong ibig sabihin natin dito? Pray earnestly and seek to know Him better every day. Manalangin tayo at talagang hanapin natin, pamagitan siyempre ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pananalangin, na makilala natin ang Panginoon araw-araw sa ating buhay at makilala natin sila o siya ng growing na pagkakilala. Every day we should know the Lord Jesus Christ better. Sa mga experience natin, mga kapatid at mga kaibigan, itong COVID-19 na kung saan ngayon nga mayroon na namang anong tawag dito? Mutation daw, nag-mutate daw at mayroon ng another variant, itong Omicron, na medyo ang iba natatakot dahil mabilis daw ito maghawa sa mga tao. Now, magtatanong tayo, bakit hindi ito agad-agad alisin ng Panginoon? Mahina ba ang Panginoon? Of course not. Alam natin yon. So, ano ang purpose ng Panginoon? Bakit hinahayaan niya ito? So, those questions, mga kapatid, would lead us to know more about the person of Christ. Hindi po siya na parabagang ang pakay lang niya sa atin ay iligtas tayo. Gusto na tayo na magtiwala tayo sa Kanya because He is also our shepherd. Hindi lang na siya ang Savior natin, but He is also our shepherd. Anong ibig sabihin yan? Marunong siyang mag-alaga sa atin. Marunong siyang mag-protect sa atin. Alam niyo, Satan is sidetracking us. Hello? Are you listening? Makinig po kayo ng maigi. Satan is trying to sidetrack us. Sinasabi sa atin, protektado ka pag bakunado ka. Pag hindi ka bakunado, hindi ka protektado. And that, I believe, is a sidetracking of Satan. Who is our real protector? Di ba? Sino ba talagang real protector natin? At maraming mga tao, maging mga mananampalataya, ang nadadayaan nito. Instead of focusing on the person of Christ who is sovereign, who is powerful to protect us, they focus on others. At alam niyo, ganitong nangyari sa bansang Israel noon. Oo, meron silang kalaban,
Meron silang kaaway, nag-o-offer ng kakayahan at kapangyarihan ng support, ang Syria o ang Egypt. Sa halip na magtiwala sila sa Panginoon, they trusted Syria and they trusted Egypt. And many times they are being rebuked by the true prophet of God. Okay? Ngayon, parang ganito rin yan. Iba lang sitwasyon, pero parang ganito rin. Ha? Mayroong danger, ito ngang COVID-19. Sa halip na mag-focus tayo sa person ni Christ who is able to protect us, then pinapafocus tayo doon sa hindi naman tunay na protector po natin. Siguro kung marami na kayong alam, mga kapatid, mga kaibigan, na bakunado nga, tinamaan pa rin eh. Doon nga yung 4 na cases doon sa sa South Africa. Na nagkaroon ng Omicron COVID-19. Lahat yun fully vaccinated. Okay? Naalala ko yung verse na sa Psalm, sabi doon ng psalmist, some trusted in chariots and some trusted in horses. But we will put our trust on the name of the Lord. Yun tayo dapat, mga kapatid. So pray earnestly and seek to know Him better every day. Siguro ko alam naman ninyong nangyari. Halimbawa doon sa Exodus, noong pinapalo o kaya pinaparusahan ng Panginoon ng Egypt sa pamagitan ng 10 salot. For example, yung mga hailstone na bumagsak doon sa Egypt. Yung mga langaw na nagpeste doon sa Egypt. Nakapagtataka doon sa Goshen, doon sa lugar na pinaninirahan ng mga Hebrew Israelites, walang langaw doon. Walang mga palaka doon. Nang bumagsak ang hailstones, hindi bumagsak sa kanila, doon lang sa Egypt. Sino nagprotekta sa kanila? Of course, the God of the Scriptures. So ang ibig ko sabihin mga kapatid, itong panahon natin ngayon, hindi lang sa panahon ng Christmas, maraming side-tracking si Satanas. The solution to it is to focus on the person of the Lord Jesus Christ. Know Him better every day. At hindi ka matatakot, matataranta sa kung anumang mga ilagay sa iyo ni Satanas na patakot upang painan ka ng kanyang solusyon kuno. Okay? Focus on the person. The second thing I believe is understand what He has done for us on the cross and believe it. I repeat, understand. Unawain natin. Ano talaga ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at paniwalaan natin ito kasi napahayag naman sa salita ng Diyos na ito nga ang nangyari. Ano ba ito? Okay? Now, in general, ito po ang nangyari. He has solved the greatest problem of mankind. Binigyan niya ng solusyon ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan. Hindi itong problema sa ating katawan. Hindi itong problema sa ating bulsa. Kundi ang problema sa ating spiritual na kondisyon. At ano ang problema na yaon? Ang kasalanan, mga kasalanan, plural, sins. And then, ang kasalanan, sin, the nature po natin. At ang ating pagkaalipin sa kasalanan at kay Satanas. Ito po ang binigyan solusyon ng Panginoon. At alam niyo, yan pong ibig sabihin na we are complete in Christ. Christ has done it already. He will not repeat it. Kung gusto natin na ito ay may pamumuhay, i-apply ng Banal na Espiritu ang katotohanan ito, we have to believe it. Okay? You have to believe it. So, dito kailangan natin ang mga talatang ito. 1 Corinthians 15:3. Sige po, sabayan po ninyo ako. Ano pong sabi dito? For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins. Plural po yun. According to the Scriptures. Dito sinasabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa Ebanghelyo. At sabi niya, kung ito ay sinampalatayanan ninyo,
na ipinahayag ko sa inyo na ligtas kayo. Okay? At itong ipinahayag ko sa inyo, first of all, sabi niya, natanggap ko rin ito. Ano ito? Christ died for our sins. Totoo po yan, mga kapatid. History na po yan. Namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. At itong tinatawag nating substitutionary work ni Christ. Ang ibig sabihin, ikaw, ako, ang dapat na mamatay doon sa cross dahil tayo ang nagkasala. Hindi ikaw ang pinatay. Si Kristo na walang kasalanan, siya po ang namatay para sa ating kasalanan. Christ died for our sins. At yun ay ipinasulat. Hindi lang, orally na napasa sa atin ang story na yun. No, it was written. It is documented according to the scriptures. At kung ipagpatuloy ninyo, He rose again from the dead according to the scriptures. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Mayroon ng solusyon sa tinatawag nating mga kasalanan, yung practice po natin, yung mga nagawa nating kasalanan, may nagbayad na. Sino po? Walang iba, ang Panginoong Jesucristo. At hindi lang yung mga nagawa natin, pati yung magagawa pa natin, may nagbayad na. Christ died for our sins. Now, ang pangalawa, mga kapatid, itong Romans chapter 6, verse 6, na kung kayo po ay nagsusubaybay sa akin, patuloy po natin itong pinagdidiinan na dapat naintindihan po natin ito. Hindi lang na namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, tayo rin ay namatay kasama niya. Sabi dito sa verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin, singular, might be done away with, that we should be no longer slaves of sin. Knowing this, dapat alam natin ito. Meaning, kung pag-aaralan ninyo yan, itong si Pablo, nang sinusulatan itong mga taga-Roma, sinasabihan niya, hindi ba ninyo alam? No, you not? Ang ibig sabihin, it is already pre-understood na dapat alam nila ito. Ipinahayag ito sa kanila. Kasi kung ang ipinaalam lang sa atin, Christ died for our sin, pero hindi tayo tinuruan na namatay din tayo kasama ni Kristo, then akala natin, makinig kayo ng maigi, akala natin, isa lang ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon, yun lang ang solusyon sa nagawa nating kasalanan. Solusyon ito sa nature, sa naturalesa ng ating buhay, na siyang nag-uudyok sa atin na gumawa ng kasalanan. Itong tinatawag old man. The old man. Napako daw ito kasama ng Panginoong Jesucristo. Itong tinatawag nating the flesh or the self. Ako. Na palaging gustong bida. Napako na ito. Ngayon, kung alam natin yan, mga kapatid at mga kaibigan, then we believe na hindi nga dapat na ang gusto natin ang masunod. Why? Patay na ito. Ang dapat na sundin at ipamumuhay natin ay ang kagustuhan ng Panginoong Jesucristo. Anyway, marami tayong mga preaching dito na pwede nyo subaybayan doon sa YouTube natin. Ang series natin sa Book of Romans, magandang pag-aralan po yun. I think it has 39 preachings. Pag-aralan ninyo yan. Okay, now, another verse is Hebrews chapter 2, 14 and 15. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who, through fear of death, were all their lifetime subject to bondage. Now, ang Panginoong Jesucristo daw ay naging partaker din ng flesh and blood, meaning nagkatawang tao. Okay? Yun ngang incarnation, yun ngang Christmas Upang sa pamagitan ng kamatayan ay sirain niya ang kapangyarihan ng kamatayan na walang iba si Satanas at palayain yung mga subject inaalipin ni Satanas through fear of death. And mga kapatid,
Ginawa ito ng Panginoong Jesucristo. Saan at kailan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Historical na rin po ito. Okay? Ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo upang una, bayaran ang ating mga kasalanan at ito'y tapos na. He died for our sins. That is substitution. And then, in order to destroy the body of sin by crucifying it doon sa cross, at ito naman ay para ang ating naturalesa, ang datihang pagkatao, ay sirain at magapi. Okay? So ito ay identification. We are identified in the death of Christ. And then ito naman, ang pangatlo, bakit nagkatawang-taong Panginoong Jesucristo? Upang talunin ang diablo na umaalipin sa atin. So hindi tayo dapat na alipinin ng kasalanan o kaya ng circumstansya o kaya ng mga sidetracking ni Satanas. Ha? Hindi tayo dapat alipinin ng diablo. Laya na po tayo. We are set free by the Lord Jesus Christ through His death on the cross. So ito dapat sampalatayanan mo. Every time na mayroong atake ni Satanas, na alam mo naman, alam mo, very obvious na atake ng diablo, then pray. Pray and claim what God has done on the cross. The Holy Spirit will apply it, so mananalo po tayo. Okay po? So, itong picture na palagi yung pinapakita sa inyo, it is finished. It is finished. Tapos na nga. It was done already by the Lord Jesus Christ. At ito ay kailangan lang ma-apply by faith in each and every one of us if we trust the Holy Spirit. Okay? Pangatlo, at tapos ng tapo tayo dito, commune with your spirit to the Holy Spirit always. Okay? Focus on the person of Christ. Pangalawa, anong pangalawa natin? Doon sa how to avoid Satan's sidetracking, understand what He has done on the cross and believe it. Okay? Ang pangatlo is commune with your spirit to the Holy Spirit always. Very important po ito, mga kapatid. You know, ang banal na espiritu nakikipag-usap sa espiritu natin. Hindi po na parang mapapakinggan mo audibly, hindi po. Kundi, kung tayo po ay wala namang kinukonsintihan na kasalanan sa ating buhay, conscious tayo dito sa pag-commune o pakipag-communicate ng banal na espiritu sa ating espiritu. Okay? That's why, ang kailangan natin dito, we are to be yielded to the Holy Spirit always. Nagpapasakop. Araw-araw siguro magandang panalangin yan eh. Personal, manalangin tayo every day. Lord, help me to submit myself to you. I am yielding my life to you. Blessed Holy Spirit, pangunahan mo po ako. Not I, but Christ ang dapat manguna sa aking buhay. Ganun po, yield to the Holy Spirit always. And then, wag maghari ang kasalanan sa ating buhay. Pag nagkasala, wag konsintihan yan. Wag konsintihan. Mapakumbaba, na manalangin, mag-confess ng kasalanan, and surely the Lord will cleanse us of all our sins, forgive us, and cleanse us of all unrighteousness. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? Hindi naman ito parang, anong tawag dito? Living sinlessly. Hindi po. But araw-araw maging conscious tayo na mahina tayo, we need to depend upon the Spirit of God. Okay? Sabi pa nga ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Now, may dalawang talata akong babasahin sa inyo, mga kapatid, at tapos na po tayo dito. Ang una ay 1 Corinthians 14:15. Ito tungkol sa outward expression of what is inside. Okay? At itong praying and singing. Sabi dito sa 1 Corinthians, what is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with the understanding. Anong ibig sabihin nito?
kung tayo mananalangin, hindi lang pananalangin ng kaisipan natin, kundi pananalangin kasama yung hinaing ng ating espiritu. Okay? I will pray with the Spirit. Sabi pa ng Romans chapter 8, the groanings of the Spirit. So ito nga po, mga kapatid, hindi ko may paliwanag ito sa inyo, pero mararamdaman ninyo yan. Whenever na nakikita nyo na mahina kayo, para bagang nandyan agad-agad yung prayer na, oh, the Lord will help us. Oh, God will help us. Yes, that's the groaning of the Spirit. That is praying with the Spirit. At yun ay nakikipag-commune sa banal na Espiritu. And likewise, in singing, mga kapatid, I don't know kung araw-araw nagkakahilig kayo makinig ng mga good Christian song. Maraming magagandang Christian song ngayon sa YouTube. Oo, pili lang kayo. At siyempre, alam naman natin na ang music is the language of the soul, sabi nila, of course. Ngayon, as we listen to the music and then understand the lyrics of it, ang espiritu natin nakikipag-commune sa banal na espiritu. And then we sing with the Spirit. And we sing with understanding. Hindi yung parang passive. Okay? And you know, that is worship. Alam ba niyo yan? Worship po yun. So, itong ibig kong sabihin ng commune with the Spirit. Na kahit na naglalakad tayo, hindi naman nasa posisyon tayo na nakaluhod, nagpipray, o kaya't nandoon tayo sa isang lugar at umaawit. Kahit na naglalakad tayo, at kung minsan may mga, attempt, si Satanas na i-sidetrack ang ating mga kaisipan, then, nananalangin tayo, Lord, guide me. Tulungan mo ako, Panginoon. Parang lumalabas itong datihang pagkatao at gustong magbida, then ang spirito mo nagsasabi, Lord, not I. Ikaw dapat ang mabigyan ng kapurihan dito. That is communing with the Spirit. Okay? And of course, sabi ko nga, may mga panahon noon na maraming problema na dinaanan kami. And then, I just lie down, may unan sa may ulo ko, at I was singing. And a lot of songs na talagang nararamdaman ng puso ko, inaawit ko yun. And that is communing with the Spirit. Mga kapatid, mga kaibigan, mahalaga po ito. Kung ayaw nating ma-sidetrack, madayaan ng Diablo, lalo na sa panahon ng Christmas. And then the last is Romans 6:12 and 13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Yun ang sinasabi ko kanina. Do not let sin reign in your mortal body. Totoo, nagkakasala po tayo, hindi po tayo perfecto, pero wag nating papaghariin ang kasalanan in such a way that ang ating katawan ay parang yun na ang mamuno sa ating kaluluwa at sa ating espiritu. O kaya ang ating kaluluwa ang mamuno. Remember, yung preaching natin last Sunday, ang dapat na nangunguna ay ang espiritu po natin na ginagabayan, pinapalakas, ini-impluensya ng banal na espiritu. And then the soul just follow and the body just follow. So, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead and your members as instruments of righteousness to God. Ito ang sinasabi nating yielding to the Spirit of God. Lord, itong bibig ko, gamitin mo po para sa iyong kaluwalhatian. Itong kamay ko, itong katawan ko, every part of my being, gamitin mo po ito, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Yun po ang ibig sabihin natin ng yield yourselves unto God. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi nga po natin kaya ma-discern, hindi natin kaya na labanan, talunin ang mga padaya at mga sidetracking si Satanas. Pero kung nakafocus po tayo sa person ni Christ at gusto natin siyang makilala palagi sa araw-araw nating pamumuhay, at kung tayo
ay talagang nakakaunawa doon sa tapos ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At nakikipag-commune ang ating espiritu sa banal na espiritu, then surely we will not be deceived, we will not be sidetracked by Satan. Ano man gagawin natin, mag-celebrate man tayo o hindi tayo mag-celebrate nitong Christmas, may pera tayo, wala tayong pera, may magregalo sa atin o walang magregalo sa atin, kung nakafocus tayo sa Panginoong Jesucristo, alam natin yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at nakikipag-commune tayo sa banal na espiritu, then it glorifies the Lord and we will not be sidetracked by Satan. Meaning, we are to live for the glory of God. We are to do things for the glory of God. Whether you eat or you drink, do it all to the glory of God. Purihin ang Panginoon, pagpalain nawa niya ang kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, turuan mo pang bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami. Alam po namin nandyan ang kaaway ng aming kaluluwa. Palaging nag-attempt at hinihintay na kami ay bumagsak upang kantsawan kami at kantsawan ka at sirain ang aming buhay. But Lord, kami po ay nagpapasakop sa iyo. Tulungan mo po kami na araw-araw makipag-commune sa iyo at matutunan namin in an experiential way yung mga katotohanan na nangyari na nga, ginawa mo na, tinapos mo doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat isa na nanood at nakinig ngayon sa iyong salita. In Jesus' name, Amen.